kung aalisin mo yung Parque Mindanao. Kaya hindi dapat na ihiwalay. Talagang kasama yan sa mapa ng Pilipinas. Sir, ano po ang masasabi nyo sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos? Pero mo kasi ito sa kasalukuyan, mga bumabatikos kay Presidente Marcos, baka ito yung mga nag-aampalaya lang. Saka ito siguro yung mga hindi napagbigay sa kagustuhan nila. Alam mo naman, maraming mga gusto manatili sa pwesto. Diba? Ano sir, yung mga posibleng hindi pinagbigyan sa maraming hindi pinagbigyan. Lalo na yung mga nakapwesto na nakarang administrasyon. Gusto nila, until now, nandiyan pa rin sila. Saka hindi po pwede yung sila masusunod. May sarinong programa si Presidente Bongbong Marcos. Pabayaan, pagbigyan natin sila. Para may pakita naman ng mga tao na inappoint ni Presidente Marcos. Pero kanila kakayahan bilang mga lingkod bayan din naman. Sir, so ano po ang masasabi nyo na may isang mayor po na nagsabi na mag-resign daw si Pangulong Bongbong Marcos? Isang mayor? Palagay ko buhay na ba siya nung mga panahon nung tatay ni Presidente Marcos, yung mga nagawa ng Marcos na paglilingkod, yung mga naitulong sa mamamayan ng Pilipinas? Parang hindi sila Pilipino. Di ba? Parang hindi sila Pilipino. Mag-ilisay si Presidente Marcos, ang ganda-ganda ng mga proyekto at programa ni Presidente Marcos para sa bansa Pilipinas. Patunayan nga, maraming nag-iimbita sa kanya at magbukod sa maraming nag-iimbita at marami rin gustong mag-invest dito sa atin, sa bansa natin. Na mga leader na galing sa ibang bansa at kinikilala ang kanyang liderato bilang magaling na leader ng bansang Pilipinas. Sir, mensahe niyo po kay President Bongbong Marcos? Magpatuloy lang yan ang kanyang magandang gawain. Yung mga nasimulan ng tatay niya, nasimulan ng mga Marcos, ipagpatuloy lang at maganda naman. Wala naman tayo masasabing masamang ginawa ang mga Marcos. Naman mga binibintang nila yun, hindi naman napatunayan yan. Wala naman silang napatunayan na ginawa nga ng mga Marcos yung binibintang sa kanila. Sir, ano po ba yung katangian ng mga Marcoses na talagang ang mga loyalista ay talagang nakadikit po sa kanya? Kasi mga Marcos, ano mo naman, mabubuting tao yan lalo na yung presidente, yung si dating Presidente Marcos, parang si Presidente Bongbong na very compassionate yan. Mga matulungin yan mauwain yan. At saka talagang makatao, makadiyos, makabayan. So hanggang saan po yung pagiging loyalista mo, sir? Marcos forever. Sir, mensahe niyo po sa mga Marcos? Basta ipagpatuloy lang at mag-ingat. Ingat lang siya. Pagpatuloy lang niya yung mga ganyan ginagawa. Sir, ano po ba yung naabutan nyo ng mga magaganda sa kanyang ama? Kay Presidente Ferdinand E. Marcos. Alam mo, siguro kung titignan natin bago si matandang Marcos, alam mo niya, bago naging Pangulo yan naging congressman yan One of the best, 1950s, bright boys ng Kongreso. Bago naging senador, bago naging presidente. At saka maganda yung mga proyekto niya, di ba? Yung San Juanito Bridge, kanya galing yan. Yung sa tulong ni First Lady, nandiyan yung tawag ito, Heart Center, yung PGH na mga pinagawa niya. Ano pa ba yung mga, itong LRT, sa kanya yan, project niya yan Di ba? Yung mga flyover na yan. Kaya lang, dahil marami pa siyang proyekto na magaganda na hindi natuloy dahil alam mo na, nawala siya noong 1986 dahil sa kagagawan nito mga kritiko niya ng mga taong ang gusto talaga hindi natin alam kung bakit gusto nilang mawala ang mga Marcos dito sa panunungkulan samantala maganda naman ang ginagawa. Pero kasama niya yung hindi naman pwede sabihin na hindi siya gusto ng tao, di ba? Yung mga taong talagang kumakalaban lang sa kanya. Huwag na natin banggitin kung sino man yun. Siguro, open book na yan. Alam natin kung sino yung kalaban niya sa politika. Sir, sa panig mo sir, agree po ba kayo na magkaroon ng extension si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto bilang isang presidente ng Pilipinas? Siguro, kung kinakailangan. Siguro, kung pagbibigyan siya kung babagoy natin sa ligang batas, baka sakali, di ba? Na magkaroon ng re-election ng presidente, di ba? Yung 6 years niya baka kung pwede kung mababago. Kasi dati, 4 years lang
may re-election tulad sa Amerika, di ba? Sir, bilang isang loyalista po, naniniwala po ba kayo na mabubuwag po ang unity? Siguro, pero si Pangulong Bongbong ayaw niya, di ba? Kaya lang talagang merong naninira, merong talagang gusto na mabuwag. Dahil siguro malapit na itong yung mid-year election, di ba? 2021. Nagpiprepara siya para sa 2028. So ano po ang masasabi nyo kay Inday Sara? Inday Sara? Si Inday, dapat siguro si Inday, mag-isip din Pag-aralan niya mabuti. Unang-una, maganda naman ang pakikitungan sa kanya ni Presidente Bongbong. So ano po ang masasabi natin sa mga naninira, mga loyalista, mga pro-Duterte din, na mga supporters po ng Duterte? Kasi dyan sa mga naninira na siguro yung mga dyan, tulad na nasabi ko kanina, baka yun yung hindi nabigyan ng pwesto, na maaaring gustong manatili sa pwesto at nawala sa pwesto. Kaya siguro ganyan. Kaya sila naninira. Dahil gusto nila manatili sila. Pero pagbigyan naman nila itong mga tao ni Presidente Bongbong, bigyan mo ng pagkakataon na sila naman na makapaglikod sa kabayan natin. Isa na lang po, ano po ang masasabi nyo sa mga Duterte supporters? Makipagtulungan na lang kayo. Total, wala naman kayong magagawa Si Presidente Bongbong na, siya na yung talagang binoto ng nakararaming Pilipino. Talagang siyang gusto. Kaya kung yung sabihin na dahil sa mga Duterte kaya nanalo si Presidente Bongbong, hindi naman. Mas marami ang loyalista. Salamat, Sir, last question na lang, sir. Sabi po kasi ni former President Duterte is may adik daw po tayo ng presidente. Ano pong opinion niyo dito, sir? Ewan ko hindi ako naniniwala sa sinasabi niya kasi ang sabi niya nun nung panahon na mayor siya ng Davao City, pinakitahan siya ng PIDEA na nasa listahan si Presidente Bongbong. Nung panahon na yun, may access ba yung mga mayor para makita yung listahan ng PIDEA? Sir, sa palagay nyo, after po ng Pangulong Bongbong Marcos administration, ano po yung pwede nating asahan sa bayan natin? Siguro maganda na. Magiging maganda na ang Pilipinas. Magiging maunlad na after ni Pangulong Bongbong. Dahil kasi ginagawa naman niya lahat para bumuti ang ating ekonomiya Sir, pagkatuloy at nasa part na tayo ng malapit na tayo mag-2028, sino kaya daw po sa ating presidente? sa ngayon. Opo. Yung pagdating ng 2028. Opo. Siguro Nasa malapit na tayo ng 2028. doon tayo sa siguro kung yung alam natin na talaga maglilingkod para sa bansa natin at susundan yung magandang naging gawain ni Presidente Bongbong. Ayun. Salamat, sir.